Maghari ka, Panginoon, ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, patuloy ka namin itinataas, O God, sa umagang ito, Diyos. Lord, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, ang siyang maranasan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lugaring ito, O God. At tunay nga, Panginoon, kami ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa iyo, O God, ang aming bansang Pilipinas, O God, na kung saan, Panginoon, hallelujah, patuloy, O God, na patuloy na pinaprosper mo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O God. Lord, patuloy mong gabayan, Panginoon, ang aming bansa, O God. Lord, tunay nga maging Panginoon sa aming Presidente Marcos, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, O God. Bigyan mo siya ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, O God. Lord, dalayan ko anumang mga decision niya, Panginoon. Ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang dakila mong pangalan ang siyang maitaas sa kanyang buhay, O God. Lord, pinili mo siya, Panginoon, upang mamuno, Panginoon, sa aming bansa, O God. Bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, O God. Ama, maraming salamat po maging Panginoon sa mga namumuno sa aming bansa, O God, simula sa mababa, Panginoon, hanggang sa mataas na pamuno, Panginoon. Lord, patuloy mo silang ingatan, O God. Bigyan mo sila ng katalinuhan na nagmumula sa iyo upang patakbo nila, Panginoon, ng maayos ang aming bansang Pilipinas, O God. Ama, maraming salamat po. Kaya din po, Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang ROG Galleria, Panginoon, sa pamumuno, Panginoon, ng aming Bishop Chito Sanchez at ang kanyang asawang Pastora Rachel, O God. Lord, patuloy mong ingatan ang mag-asawang ito, O Diyos. Dalahin ko, Panginoon, na gamitin mo pa sila, Panginoon, upang maraming kaluluwa, Panginoon, ang madala sa iyo paanan, O God. At hayaan mo, Panginoon, hallelujah, patuloy mo silang samahan, Panginoon, habang sila nag-iikot saan mang dako ng mundo, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, may hayag nila, Panginoon, may bahagi nila, Panginoon, ang iyong salita na may katapangan at may katotohanan, O God. Maraming salamat po, God, maging Panginoon, hallelujah, sa aming bahay-sambahan, Panginoon, dito sa dito, Panginoon, sa Marilao, Panginoon, sa pamumuno ng aming Pastora LB, Lord. Lord, patuloy mong ingatan ang mga gawain mo, Panginoon, sa Green Forbes, sa Sitio Suha, Panginoon, sa Golden Hills, Panginoon, sa Gumaok, O God, maging Panginoon, hallelujah, sa Salis Region, Lord. Lord, patuloy mong ingatan ang mga gawain mong ito. Dalahin ko, Panginoon, pagpalain mo pa, Panginoon, ang mga gawain mong ito, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa aming Pastora LB, O God. Ama, maraming salamat po, Diyos, maging Panginoon, balutan mo ito na yung banal at makapangyarihan mong dugo. Maging Panginoon, sa gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, God, sa aming worship leading team, Panginoon. Maging Panginoon sa mga instrumentalists, O God. Lord, dalihan ko, Panginoon, na bigyan mo sila ng anointing power na nagbumula sa iyo, God. At tunay nga, ikaw lamang ang maitaas sa kanilang buhay, O God. At sila ang maibaba, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, maging Panginoon, sa maghahayag na yung salita, Panginoon, sa pangunguna ng aming pastora, Lord. Ingatan mo siya, patuloy mo siyang itago sa iyong likuran, O God, at tunay nga, masabi niya, Panginoon, ng may katapangan at may katotohanan, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang umagang ito, O God. Lord, dalahin namin na ikaw lamang ang mapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Minsan pa, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Mga kapatid, sabihin nyo naman po sa katabi nyo, God bless you. God bless you. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Yes, O Jesus. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay.
Inaasang pigit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Tunay nga, napakasarap magsaya sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Wala na nga po, Panginoon, maihalin tulad sa kaligayahan na maibigay namin sa iyo, Panginoon. Yung binibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Right now, Lord God, narito kami, Panginoon, nagpapasiyasat sa aming mga puso. Lord, batid mo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa. Hallelujah. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Siyasatin mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. At Lord, patawarin mo kami, Ama. Kung kami man po, Father God, ay may mga nagawang kasalanan sa iyo, sinasadya man o hindi, Panginoon, sa isip, salita at gawa, Panginoon. Linisin mo ang puso ng iyong mga anak na nandito, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Tanggapin mo ang aming awiting handog sa iyo. Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Sumasamo, lumulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa ating pasiyasa. Yes, Lord. Jesus, ang puso ko. Come on, church. Sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Sumasamo, umudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Sumasamo, dumululog sa harap ng banal mong
kami sa aming kasalanan, Lord. Salamat, Ama. Salamat, salamat. Patuloy kaming lalapit sa iyo. Nagpapalinis sa aming mga puso. Nais po namin sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging asin at ilaw sa sanlibutan ito, Panginoon. Kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Come on, church. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. For the last time, lumalapit. Malapit, Yes, Lord. di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Yes, Lord. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Iyan po ang aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Isang pinagpalang umaga po sa lahat, sa ating mga nasa online, a blessed Sunday, everyone. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Mga tatay, mag-join po tayo mamaya sa live group. Mga kabataan, buuin po natin ito at ang mga nanay. Amen po. Ang ating pong tema ngayong umaga, pinamagatan po nating True Joy Comes from God. Tunay na kaligayahan na mula sa Diyos. Sige po, ang title, ano nga po? Message ni Lord, ang title po ngayon ay True Joy Comes from God. Tunay na kaligayahan mula sa Diyos. Sino po gusto nito? Nakaligayahan mula sa Diyos. Malakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang verse po natin, nasa aklat ng Acts or Gawa, chapter 16, verses 25 to 26. Kinuha ko po sa Life Application Study Bible. Sabi po sa verse 25, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, verse 26, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Sa Tagalog po, nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanilang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Let's close our eyes. Let's focus. Let's focus our hearts and minds to Jesus Christ. To Jesus, our Lord and Savior, na siyang nagbigay buhay para sa ating lahat. Heavenly Father, thank you so much sa umagang ito at sa mga nasa online, Panginoon, na makakasama namin sa gawain ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita na aming pagsasaluhan, na ito po'y magrema sa aming puso, magbigay lakas, pag-asa, Panginoon, at higit sa lahat, kagalakang nagmumula sa iyo. Father God, salamat po na sa bawat araw ng buhay namin,
meron ka pong revelation na binababa sa iyong mga anak. This morning, Lord God, nawa ang simpleng mensaheng ito magamit po sa buhay namin upang makapaghintay kami ng may kagalakan hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesus. Father God, alam po namin, you're coming back, O God. Very, very soon. Ang pagbabalik mo, O Diyos, ay mararamdaman namin magkakaroon ng marka sa pamagitan ng mga nagaganap sa bansang Israel na pinili mo. Kaya sa umagang ito, special po namin itinataas ang bansang Israel na ngayon dumadanas ng pag-attack ng bansang Iran. Father God, show your grace and mercy, O Lord. Let your divine protection, the holy blood of Jesus Christ, ang mag-cover, Panginoon, ang mag-ingat sa mga Jews, sa mga Pilipino, sa iba't ibang lahing naroon sa Israel, Panginoon. Hindi mo po pababayaan ang iyong bayang pinili at bayang minamahal. God, kayo po ang magpapala at mag-iingat sa bansang Israel. Sa mga oras na ito, alam po namin, anumang atake ng iba't ibang bansa, ikaw pa rin ang magtatagumpay sapagkat ang kamay mo nakatuon sa bayang pinili mo. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Makakaupo na po tayo. True joy comes from God. Isa pong sikat at mayamang-mayaman na boksingero, si Manny Pacquiao. Amen po? Narinig ko po ang kanyang patotoo sa Facebook. Ang sabi niya, kayamanan ba? Milyon ba? Bilyon ba? Nahawakan ko na lahat yan. Sabi po ng ating kababayang si Manny Pacquiao. Pero hindi yan ang makapagpapasaya. Hindi nandyan ang kagalakan ng isang tao. Ang kagalakan, siyahan ng isang tao, masusumpungan sa tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen? Gusto ko po uling mag-welcome Sister Mary Ann Capin. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Let's give a clap of praise sa ating Diyos na buhay kay Sister Mary Ann. Praise God. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, gusto ko po sabihin sa inyo, para na tayong milyonaryo at bilyonaryo. Di po ba? Kasi nasa Panginoong Jesus na tayo. Amen po? Amen? Anumang oras dumating ang Panginoong Jesus, anumang oras kunin ang buhay natin, alam nating babalik tayo. Ating katawang lupa, espiritu at kaluluwa sa Diyos na nagbigay buhay sa atin. Amen po? Sabi po, Paul and Silas, who had committed no crime, and who were peaceful men, were stripped, beaten with wooden rods, and then they were thrown into prison. Si Paul po at saka si Silas, wala po silang kasalanan. Sila lang po ay naghahayag ng salita ng Diyos. Pero sila po ay hinbaran, pinaghagupit ng ilang ulit, at sila po ay ipinasok sa kulungan. Dalawang panahon nila, ang sabi, sila po ay gumagawa ng kaguluhan. Paul and Silas faced the most difficult circumstances. They were falsely accused, arrested, and imprisoned, but they refused to allow their situation to steal their joy. Kahit nasa kulungan na po si Pablo at si Silas, nasa mga mahirap na pong kalagayan ng kanilang buhay, hindi po sila napigilan na yung sitwasyon na yon ay nakawin ang kanilang kagalakan. Nandiyan po ba tayo? Madalas po may nagnanakaw ng kagalakan natin. Amen? Iba po yung happy-happy lang. Magsaya-magsaya. Iba po yun. Pwede po yun makuha sa happy-happy kasama ang mga kaibigan. Amen? Pero pag uwi mo, hindi ka na uli happy. Nakuha niyo po. Iba po yung joy na galing sa Diyos. Galak na galing sa Diyos. Na kahit nakakulong sila, napakahirap ng dinadanas nila. Hindi lang sila nakakulong, nakatulad ng kulungan, nakaupo, nakatayo. Yung kanila pong katawan, nakalagay sa kahoy, na hindi po nila maigagalaw ang kanilang mga paa. Pero hindi po sila napigilan ng sitwasyon na yon para po nakawin ang kanilang kagalakan. They did not blame God, but instead they praised Him
for His goodness. Hindi nila sinisi ang Diyos. Bagkos kahit nakakulong sila, pinili nilang magpuri sa Diyos sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hello? Kaya ba natin yun? Na kahit nasa napakahigpit na kalagayan ng buhay at napakahirap na kalagayan ng buhay natin, tayo po ay nagpupuri, umaawit, nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos. Dalangin ko makaya nating lahat. Sabi po, do not allow difficult events to cancel the joy of knowing you as a child of God. Yung po mga difficult, mga mahihirap na pangyayari sa buhay natin, mga kalungkutang meron tayo, mga events na dumarating, huwag natin ipakancel yung galak natin. Galak na maiisip mo palang, anak ako ng Diyos. Amen? Sino nagagalak? Sa tuwing maiisip niya, I am a son of God. Kahit babae tayo, son of God, consider as child of God. Amen? Yung kagalakang anak ako ng Diyos, ang ama ko'y nasa langit, huwag nating hahayaan na pag merong mabibigat na nangyayari sa buhay natin, ay makalimutan natin at maisantabi yun. Amen po? Lahat ng nasa online, lahat ng narito sa church, be honest to God. May dala tayo na dalamhati, kalungkutan, kabigatan. Meron ba? Wala, nanay. Very good si Nanay Virgie. Wala. Wala tayong problema sa anak. Wala tayong problema sa pamilya. Walang problema sa relationship. Ako po, tataas ko, 2 kamay ko, 2 paa ko, marami po akong problema. Walang taong nabubuhay sa mundong ito na walang problema. Amen po? Meron po bang nabubuhay na walang problema? Meron po. Yung nandun na, nabuhay na magkulit sa piling ng Panginoon. Pinapatawa ko lang po kayo. Kasi po ang perfection na wala na talaga doon na sa piling ng ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen! Mamaya pagtayo nyo dyan, sigurado may problema kayo. Kasi ang sakit ng tuhod nyo. Sa tagal ng pagkakaupo. Tama po ba? Amen po! Paglabas nyo mamaya ng church, hahakbang kayo doon, magkakaproblema ulit kayo. Kasi kailangan may umakay sa inyo. Amen po ba? Amen! Nagising ka kanina, ang sakit dito. Kasi hindi mo alam, magdamag ka pala, nasa left. Kaya mga bata, enjoy your life. Kasi wala pa kayong mararamdaman gano'n. Pag edad-edad natin, ito nga masakit to, kasi may pinilit akong abutin, ayan po masakit. Di po ba? Ang mga may edad, pag nagising, huwag agad babangon. Kasi pag bumangon ka agad, tumayo ka agad, magkakaproblema ka. Tutumba ka. Amen po? Tag-init ngayon. Pag galing kayo sa labas, yung iba nag-basketball, naligo agad, yun, binawian po ng buhay. Nag-funeral service kami nung isang araw. Naglaro ng basketball, pag-uwi na ligo, nagulat sila, wala namang karamdaman. Binawi ang buhay. Pati pag-inom ng tubig, pag galing sa init ngayon, sobrang init, huwag basta iinom ng malamig na tubig. Amen po? Ang buhay sa mundong ito, kahit masaya ka, minsan bigla ka nagkakaproblema. Amen po? Kaya nga dapat, lagi tayong nagwo-worship, lagi tayong nagpupuri, lagi nagpapasalamat, lagi nananalangin. Amen po ba? Amen. Our joy as a Christian should not depend on our circumstances. Bilang Kristiyano, ang kagalakan natin dapat hindi nakadepende sa circumstances. Pag nag-church ka, katabi mo yung gusto mong katabi, masaya ka. Pag nag-church ka, wala yung ka-friend mo, yung katabi mo, malungkot ka na. Tama ba yun? Dapat ang kagalakan mo bilang Kristiyano, sino man yung katabi mo sa church. Amen? Ano man ang ulam mo mamaya? Amen? Ano man ang kalagayan ng bulsa mo ngayon? Amen? Dapat yung kaligayahan mo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, nandyan pa rin. Amen po ba? Dahil ang kagalakan natin ay sa Diyos nagmumula. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot.
Praise the Lord! Mahal ka ng Diyos! Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Sabi po, joy comes from God, and therefore it cannot be affected by what is outside of us. Ang kagalakan natin galing sa Diyos, kaya hindi tayo dapat nagpapa-apekto kung nakikita natin sa labas. Amen po ba? Ang Israel, binobomba ng Iran. Wala kang magagawa doon kundi manalangin. Huwag kang magmukmuk dahil binobomba sila. Amen po ba? Minsan po kaya tayo nalulungkot, we don't choose our battle. Piliin natin yung mga bagay lamang na talagang doon tayo magtutuon. May mga bagay talagang di natin kayang makontrol. Amen po? Manalangin para magkaroon ng kapayapaan at kagalakan. Alam niyo po ba yung joy ay kasama sa 9 fruits of the Holy Spirit? Siyam na bunga yun. Love, peace, joy. Yun po yung pinaka-top 3. In the life of Paul and Silas, we can learn how the joy of praying and praising God proved to them that God is powerful and God can use us to demonstrate His sovereignty. Matututunan natin ngayon sa buhay ni Pablo at ni Silas na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ang ating pananalangin at pagsamba, pasasalamat, pagpupuri sa Diyos, mapapatunayan natin na ang Diyos ay powerful sa pamagitan ng ating prayer at ang Diyos ay magagamit tayo para ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen? Naniniwala ka ba doon? Na ikaw ay magagamit para i-demonstrate ang power ni God and sovereignty? Sabi po, why the joy of praising God is very important. Bakit po ang pagpupuri sa Diyos ay napakahalaga? Number 1, God can provide a way to operate His power in any circumstances. Kaya gumawa ng Diyos ng paraan para ipakita niya ang kapangyarihan niya sa lahat ng nangyayaring circumstances sa buhay natin. Amen po ba? Kaya tinanong ko kayo kanina kung may pinagdadaanan po kayo. Kayang magpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagpupuri natin sa Kanya. Yung kagalakan na meron tayo, kayang gumawa ng Diyos ng kamangha-manghang bagay. Sabi po sa Acts 16:26, walang ano-ano, biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Sa verse 25, ang sabi, hating gabi, nanalangin at nagpupuri si Pablo at Silas. Sa kanilang pananalangin at pagpupuri, ano nangyari? Biglang lumindol ng malakas. Nayanig ang bilangguan. Natanggal ang mga kadena. Hindi lang kadena ni Pablo at ni Silas ang natanggal. Pati yung lahat ng kadena ng bilanggo. Isipin mo, dahil kay Pablo at kay Silas, nadamay pa sila. Nandyan ba kayo? Minsan nasa isang lugar tayo. Lumilindol, nananalangin ka, sinagot ka ng Diyos, yung mga kasama mo, nadamay pa sa kaligtasan. Amen? Kaya sabi nung isang sikat na bishop, pag siya sumasakay sa eroplano at nakikita niya takot yung katabi niya, sinasabi niya, sister or brother, huwag kang matakot, nakasakay sa eroplanong ito ang anak ng Diyos. Walang mangyayari sa eroplanong ito na nandito ang anak ng Diyos nakasakay sa eroplanong ito. Nauunawaan po ba natin? Dahil anak tayo ng Diyos. Dahil lagi tayo nananalangin. Lagi tayo nagwo-worship. The joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan natin ay mula sa Diyos. Through our praising, worshiping God, ang Diyos kayang gumawa ng kamangha-manghang bagay. Amen? Di po ba si Daniel, nananalangin 3 beses ang araw, ipinasok sa kulungan ng leon. Hindi man lang nasugatan ng leon si Daniel kasi yung bibig ng leon, pinigilan, pinusalan ng anghel ng Diyos. 3 kaibigan niya, pinasok sa pugon, hindi man lang nasunog kasi sinamahan ng Diyos. Amen po ba? Ang daming tao, nagpapakabalisa, sobrang lungkot ng buhay, ang sekreto lang naman, manalangin, mag-worship, magpuri sa Diyos, at maranasan ang galak na mula sa Diyos. Amen po? Namamangha po ba tayo? Nanalangin lang, lumindol na?
Nanalangin lang na buksan na ang mga pintuan ng bilangguan. Nanalangin ang mga anak ng Diyos na tanggal ang kadena ng nakabilanggo. Pati yung hindi anak ng Diyos na damay sa kaligtasan. Amen po. Ang laki ng impluensya ng mga anak ng Diyos sa mundong ito. Amen? We can influence others. Amen po ba? Number 2, God can provide a way to save others and let people come to Christ because of our example as believers. Kaya ng Diyos gumawa ng paraan para iligtas ang ibang tao at ilapit ang tao sa paanan ng Panginoon dahil sa buhay ng mga anak ng Diyos bilang halimbawa. Amen po ba? Ano pong nangyari sa sitwasyong ito? Acts 16:29-31. Humingi ng ilaw ang bantay. Siyempre, ang bilangguan may bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Sabi sa 30, nilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano pa ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen po ba? Bakit kaya nagnais yung bantay ng bilangguan na makatulad ni Pablo at ni Silas? Isipin mo naman may pagkakataon na para tumakas. Di po ba? Kaya doon sa mga unang verses, gustong magpakamatay nung bantay eh. Kasi akala nagsitakas na yung bilanggo. Ang sabi ni Pablo, huwag kang magpakamatay, nandito pa kami. Mga anak ng Diyos, huwag tayong gumawa ng di maganda. Dahil pag gumawa tayo ng di maganda, yung maliligtas, hindi maliligtas dahil sa atin. Naunawaan po ba natin? Dahil hindi tumakas si Pablo at si Silas, ang gusto ng bantay, maging katulad na sila. Amen po? Andyan po ba tayo? Kapag walang pagbabagong naganap sa buhay natin, yung mga tao walang makikitang kakaiba sa atin. Bakit ko hahangarin na sumama sa kanila? Wala namang pagbabago. Ang gulo-gulo pa rin nila. Sila nag-aaway-away. Ba't ako sasama sa kanila? Nandyan po ba tayo? Isipin niyo yung bantay. Gusto niya, paano ba ako maliligtas? Parang paano ba ako magiging katulad niyo? Hello? Hello, kalabitin mo yung katabi mo, baka inaantok. May naghihikab. Baka makalabas kami dito, maiwan kayo. Naglabasan na kami, naiwan pa kayo. Gising ba kayo? Amen. Ang sarap, di ba, namnamin? Na pwede mo namang itakas eh. Pero dahil anak ka ng Diyos, hindi mo itatakas, di ba? Ano itatakas mo? May napulot kang mahalagang bagay, di po ba? Yung hindi nga Kristiyano, pinopost pa sa FB, sa GC ng community. Meron po ako napulot na wallet. Sino pong may-ari nito, kunin niyo po sa amin. Ito po ang address namin. Minsan, hindi naman Kristiyano yun. Pero minsan, Kristiyano na nga, nasa Panginoon na nga, mananampalataya na nga. Pag nakapulot pa, sasabihin niya, yes, answered prayer ako. Oh? Wala akong kapera-pera, nakapulot ako ng pera, answered prayer ako. Maling answered prayer. Sabi nga sa mga gawaing malalaki, mga bag nyo, bantayan nyo, baka mamaya ma-answered prayer yan ng mga katabi nyo. Nauunawaan mo ba natin? Kaya ninais nung bantay ng bilangguan na maging katulad sila ni Pablo at Silas. Kasi may chance nang tumakas, makalaya, dahil sa kanilang pag-worship, binuksan na ngayong bilangguan, hindi pa rin tumakas. Amen. Hello, kung nakikita niyo po yung kagandahan ng kwento, maa-amaze po kayo kung paano ang Diyos ay kayang gumawa ng paraan para maligtas yung ibang hindi pa ligtas at makalapit ang iba na hindi pa nakakalapit sa Diyos sa pamamagitan mo, kapatid. Kapatid, sa pamamagitan mo. Sabihin mo sa sarili mo, sa pamamagitan ko, maliligtas ang sambahayan ko. Amen? Eh kung pag-uwi mo mamaya, papasok ka pa lang. Nagsain na ba kayo? Nagligpit ba kayo ng higaan nyo? Nagwalis ba kayo?
Sabi ng mga anak ko, nagsimba ba siya? Hello? Naunawaan niyo po ba? Pero di ba si Pablo sabi niya, huwag kang magpakamatay. Huwag mong patayin ang sarili mo. Andito pa kami. Hindi kami tumakas. Hindi kami umalis. Kaya ang mga tao talaga, dahil sa buhay nating nagiging liwanag at asin sa kanila, na naisin nila na makakilala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi yung pamumuhay natin, sinasalamin nila. Akala mo lang walang nakatingin sa'yo, tinitingnan ka nila. Pag nag-speaking tongues ka pag umaga, hindi speaking tongues para kay Lord, speaking tongues sa mga anak mong ayaw gumising, salita ka ng salita ng malakas, nadidinig yun ng kapitbahay. Amen po. Pag tinanong, saan po ba yung bahay ni Sister Ganon? Yung bahay na maingay? Di ba? Yung bahay na laging may nag-aaway? Hello? Masarap tamaan, di ba? Huwag kayong iilag. Ako nga, hindi ako umiilag eh. Di po ba? Pag napapalakas ang boses ko, talagang sabi ko, naku, baka narinig ako ni Sister Jelly. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Kapitbahay ko po kasi siya. Pangatlo na po ito. God can provide a way to release a free person from any wrong accusation or situation. Marami bang nag-a-accuse sa inyo? Marami ba tayong sitwasyon na gusto natin makalaya na tayo? Ma-release na tayo? Amen? Amen? Gusto ba natin yung sitwasyon na aalis tayo sa mundo, na yung iiwan natin, talagang nakita natin, patag na, maayos na, okay na. Amen po? Nare-release na tayo sa mga alalahanin, na baka umalis tayo sa mundong ito, yung ating mga anak. Ang daming bagay na gusto nating ma-release tayo. Sabi po, God can provide a way to release and free a person from any wrong accusation or situation. Sabi po sa Acts 16:35-36, kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawan na palayain na sila Pablo at Silas. At sinabi naman ito ng bantay ng bilangguan kay Pablo, ipinag-utos po ng mga pinunong palayain na kayo. Amen? Lumabas na kayo at humayong mapayapa. Ano po ang tinuturo na sa atin ng mga salitang ito? Ang Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin, sa pamagitan ng ating pagpupuri sa Kanya, pagsamba, pasasalamat sa araw-araw ng buhay natin. Anumang accusations, anumang sitwasyon, kahirapan ba yan? Laging salat, laging kulang? Problema sa relationship ba yan? Problema sa talino, kaalaman? Problema sa lahat ng bagay, kabalisahan? Kaya tayong palayain ng Diyos dyan. Amen? Di ba sa pananalangin po nila Pablo, ano nangyari? Dahil hindi sila tumakas, pinalaya sila. At ang napakaganda, si Pablo nag-demand. Humingi siya ng isang bagay na sabi niya, pinasok kami dito sa kulungang ito kahit kami Romano at wala kaming ginagawang masama. Sabihin mo sa iyong pinuno, siya ang pumunta dito para magpalaya sa amin. Di po ba? Pag nakita ng Diyos na tayo gumagawa ng tama, lagi niya tayong sasamahan, lagi niya tayong pagtatanggol, at palalayain niya tayo sa lahat ng bagay na bondage yung nakakulong tayo. Amen? Amen po? May mga sitwasyon sa buhay natin, Lord, set me free! Palayain mo na ako dito. Hirap na ako. Sakit, karamdaman, hindi pa gumagaling yung isa, may karamdaman na naman, palayain mo na ako dito. Kaya ba ng Diyos yun? Kaya ng Diyos yun. Lahat ng kamangamangang bagay, kayang gawin ng Diyos, tayong mga anak niya, na laging nananalangin, nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Praising God, huwag mong mamaliitin yan. Amen? Yung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na alam mo for the glory of God, huwag mong mamaliitin yan. Ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon,
kang palayain ng Diyos dyan. Manalangin ka, magpuri ka, sumamba ka, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi ka pa nakakalaya, magpasalamat ka na. Lord, salamat po. Alam ko po, makakalaya ako dito. Sa kalungkutang ito, sa problemang ito, sa bayaring ito, makakalaya po ako. Amen? Pinatunayan na sa buhay ni Pablo at ni Silas eh. Nakalaya sila eh. Wala namang nagtanggol sa kanila. Hindi naman sila kumuha ng abogado. Hindi naman sila naiupo sa korte. Ano lang ginawa? Nanalangin, nag-worship, nagpuri sa Diyos. Amen po. Wala bang palakpak para sa Diyos? Hindi po ba? Hindi mo na kailangan ng abogado para ipagtanggol ka kung may umaakusa sa iyo. Hindi mo na kailangan ng sino mang tao para ipagtanggol ka. God is enough. Jesus Christ is enough. The death of Jesus Christ on the cross of Calvary is enough. The blood of Jesus Christ is enough. Amen po. Buhay na ang binigay ng Diyos para sa atin. Kaya ang sabi niya, it is finished. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo? Na yun lang pala ang paraan, wala nang iba. Huwag nang magbukbok, huwag nang magpakalungkot sa lahat ng sitwasyon. Kaya anuman ang kalagayan ng buhay natin, don't neglect. Huwag na walag kang mawawala ng appetite sa pananalangin, sa pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po ba yung pasasalamat? Kahit sa panahon ng kawalan, may gagawin ka manghabang-ha ang Diyos. Isipin mo, nagpapasalamat ka sa wala. Hindi po ba mahihipo ang puso ng Diyos doon? Amen po ba? O Diyos, salamat. Sa mga biyayang wala pa, pero salamat dahil alam ko parating na. Amen. Ang nananampalataya, Roma 10:11, sa Diyos kailanman hindi niya bibiguin. Kaya wala pa yung pagpapala, ipagpasalamat na natin sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa ating conclusion, our joy as a Christian should not depend on our circumstances. Our true joy comes from God. So do not allow trials, troubles, hardship, and difficulties, events stop us from praising and worshiping our God. Pagdating ng Sabado, excited tayo mag-church. Pero hindi ka makakarating minsan ng church pag Sunday dahil minsan may biglang nangyayaring hindi maganda. Reminder, bago mo babaran yung hindi magandang mangyari, tumupad ka muna sa date mo kay Lord. Amen po ba? Dahil babaran mo man yan, tambayan mo man yan, tutukan mo man yang hindi magandang pangyayari yan, kung wala ang Diyos sa pagharap mo dyan, hindi ka magtatagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Marami na tayong ginawa sa buhay natin. Marami na pagkakataon. Inisantabi natin ang Diyos. Inuna natin yung lahat ng bagay na gusto natin gawin. Pero hindi tayo nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, maging ehemplo sa atin ang buhay ni Pablo at ni Silas. Kahit nakakulong sila, ang kanilang mga paa nakalagay sa loob ng kahoy na hindi sila makagalaw. Nakahubad pa sila. Pero no one can stop them to worship the Lord, to praise the Lord, and to give thanks to the Lord. Amen? Ano ba yung labahin mong yan habang sinasanto mo yan? Kahit laban mo yan, pagbalik mo, marami na uli ikaw lalabanan. Amen po ba? Bago mo pagtutukan yan, pati yung linis mo ng bahay, lahat ng ginagawa mo sa bahay, unahin mo ang Diyos. Sample lang po, totoo po to, noong isang araw lang. Antik-looping ko po kasing taas ko, baka mataas ko sa akin. Talagang kinantahan ko po siya ng kinantahan. Habang tinitiklop ko po siya, kumakanta ako. Pagtingin ko, tapos na po ako. Si Brother Ramil, hinakot na yung damit niya. Si Ezekiel, kinuha na yung damit niya. Sabi ko, Lord, talagang totoo ka. Kung ako'y nagbukmok at sinabihan ko, ang dami-dami niyong damit, ang hirap-hirap magtiklop, baka hindi ako natapos. Habang sinasabi ng bibig nating mahirap, lalong humihirap.
Amen? Habang sinasabi ng isip mo at bibig mong hindi mo kaya, lalong hindi mo makakaya. Pero pag sinama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo, I praise you, Lord! I praise you, Jesus! I give thanks to God! Amen? Amen? Dati yun, pag sinabi ko, kunin mo yung damit mo. Brother Ramil, may mga reklamo yun. Wala silang magawa kasi nag-worship ako eh. Kumakanta ako ng worship song habang nagtitiklop ako, nakita ko, pinapasok isa-isa. Ang galing ni Lord. Kasi kung ikaw lang ang magsasalita, anak, tiklopin mo yan. Anak, isampay mo yan. Minsan ayaw sumunod eh, no? Eh kasi nga yung pagsambat, pag-awit mo sa Diyos, it will change the atmosphere. It will change the mind and hearts ng mga tao sa kapaligid mo. Amen po ba? At nakikita nila kahit ang dain-dain mong ginagawa, ang saya-saya mo. Kasi nagwo-worship ka, nagpo-praise ka kay Lord, nagpapasalamat ka. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi po, choose to allow God's Spirit to fill you with His fullness joy, and your life will be a miracle to those who watch you face the trials that come. Piliin mo daw na yung banal na Espiritu ang magpuno ng kaligayahan mo. At yung mga taong nakatingin sa iyo sa dami ng problema mo, makikita nila na milagro. Milagro ang nangyayari sa buhay ng taong to. Amen po? Alam niyo po ba, napakasarap magsalita ng, hindi ako yan. Diyos yan. Amen. Napakasarap magsalita ng ganun. Na yung mga pangyayaring nagaganap sa buhay mo, masasabi mong, hindi ako yan. Anak natin na binago ng Diyos dahil sa araw-araw natin pagpe-pray, masisigaw mo talaga, Lord, ikaw talaga yan. Kung ako lang, hindi ko kayang baguhin ang anak kong ito. Amen? Talagang masasabi mo, Lord, ikaw yan. Ang anak mo, ang hirap-hirap gisingin para pumasok, kayong gagraduate na ng college, Lord, ikaw talaga yan. Ang hirap kayang gisingin yan. Ang hirap kayang papasukin yan. Pero ngayon magagraduate na ng kolehiyo, nakapasa pa ng bar exam o kung ano mang exam, board exam. Lord, ikaw talaga yan. Amen po ba? Ikaw talaga yan. Hirap na hirap ka sa buhay. Ngayon hindi ka nahirap. Ikaw talaga yan, Lord. Bunga yan ng prayer, bunga yan ng worship, bunga yan ng pagpupurit. Pasasalamat ko sa iyo umaga at gabi. Amen po ba? Amen. Ang sabi po sa ating last verse, awit 16:11. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Kanino mo matatagpuan ang ligayang walang hanggan? Sa piling ng Diyos. Itinuro mo sa akin ang landas patungo sa buhay. Sino ang nagturo ng landas sa patungo ng buhay na puno ng kasiyahan? Ang Diyos pa rin. Diba? At sa piling mo matatagpuan ang ligayang walang hanggan. The joy of the Lord, which is the gladness of heart. Yung saya ng puso natin. Yung kaligayahan galing sa Diyos. Comes from knowing. Makukuha mo lang yan. Pag nakilala mo ang Diyos, nanampalataya ka sa Kanya. Comes from knowing God. Abiding in Christ. Pagsunod mo sa Kanya. And being filled with the Holy Spirit. Kung walang banal na Espiritu sa buhay natin, wala tayong mararamdaman na lakas na galing sa Diyos. Amen? Sige po, kakanta po tayo ngayon. Habang kumakanta po tayo, let's declare na ang pananampalataya at pagpupuri natin sa Diyos, makakalaya tayo sa lahat ng bagay na gusto nating makalaya. Amen? Umawit po tayo sa Diyos. Nothing is impossible. Tama po ba? Praise the Lord! Umawit po tayo ng merong pagdedeklara na talagang walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may galak ka na ba? Ang galak mo ba'y galing sa Diyos? Nagagalak na ba tayo? Amen. Amen! Kung may galak tayo, umawit tayo ng may galak sa puso. Let's clap our hands to God. Sukarabayan de shandarababakay. Praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magalak ang puso sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Bubuksan ng Diyos ang langit.
Bubuksan ng Diyos ang langit. I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible through you. My eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. Living by faith. Nothing is impossible. Woo! Yes, Lord! Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Ano man ang problema mo ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! Not gonna live by what I see. Yes, Lord! Uminos ka, O Diyos, sa buhay ng iyong Not mga gonna anak. live by what I Yes, feel. Lord! Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. Woo! To you, I can do anything. I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sabihin lang natin, is impossible! Walang imposible sa Diyos! Walang imposible sa Diyos! Amen. Yes, Lord! Hallelujah! Not gonna Yes, live by Lord what Jesus. I see. Yes, hallelujah! I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Nandyan lang Diyos sa puso mo! I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I don't live in my faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Yes, Lord! I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sumigaw ng praise the Lord! Ang lahat ng nananampalataya na siya'y pinalaya ng Diyos sa oras na ito. Praise the Lord! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Let's praise Jesus! Oh, Jesus! Jesus! Oh, stronghold! Stronghold will be broken! Poverty will be broken in Jesus' name. Hallelujah! Dakilang Diyos, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakaalam kung anong aming pinagdaraanan at ang aming kabalisahan. Ang mga nasa online, Panginoon, mag-minister ka po sa kanila, Holy Spirit. At ang lahat ng naririto, Panginoon, sa oras na ito. Father God, huwag mo pong hayaang lalabas sila ng iyong templo na hindi nila dala ang kagalakan na nagbumula sa iyo. True joy comes from God. Ano man ang sitwasyon ng buhay namin, kahirapan man ito sa pananalapi, sakit, karamdaman, problema sa relationship, anumang kabigatan, Panginoon, hindi ito makakahadlang para kami manalangin, para kami magpuri, at para kami sumamba sa iyo. Salamat, O God. Itaas natin ang kamay natin sa Diyos. Lahat tayong naririto,
Tanggapin natin ang pananampalatayang nagmumula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Ibibigay niya sa atin. Matuto lang tayong manalangin, sumunod sa Kanya. Grow in the knowledge of God. Huwag tayong huminto sa pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ang maliit na pananampalataya o malaki kasi laki ng butil ng mustasa. Remember, it can move mountains. Gaano man kalaki o kaliit ang pananampalatayang meron tayo, makapangyarihan yan. God will demonstrate His power and sovereignty through our faith. Receive it. Tanggapin natin ang pananampalatayang ito mula sa ating Diyos Ama. Ang pag-ibig at kahabagan at kagandahang loob ng Panginoong Jesus, tanggapin natin sa oras na ito. Ang kapayapaan at pagkakaisa, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lagi maghari sa ating mga buhay. Tandaan natin ang kagalakang nagmumula sa Diyos. Higit pa ito sa ginto't pilak. Wala ka mang kayamanan, pero ang kagalakan mo, mayroong galing sa Diyos. Ikaw na ang pinakapinagpalang tao sa mundong ito. Father God, thank you so much for loving us unconditionally. Salamat natin is impossible with you. And we believe, O God, nananampalataya kami sa iyo lamang at wala nang iba. Salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, dako po tayo sa communion. Upo muna po tayo habang dinidistribute yung ating simbolo ng katawan ni Kristo at simbolo ng banal na dugo. Praise God. Sige po, tayo na po tayo. Lord, hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa tinapay ng buhay na hawak po natin ngayong oras na ito. Sabi po sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 28, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, itong aking hallelujah, Jesus. Katawan ay nahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan na hinawakan niya ang sarot, sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Pumikit po tayo saglit. Alalahanin po natin ang mga kasalanan nating nagawa. Hingi po natin ito ng tawad sa Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ang naghugas at naglinis ng ating mga kasalanan. Yes, Lord. Ama naming Diyos, hawak po namin ngayon ang
elementong simbolo na yung katawan. Sa tuwing kakainin po namin ito, naalala po namin ang lahat ng sacrifices mo sa krus ng Kalbaryo. Ang pangako mo po sa Isaiah 53:5, sa mga latay na tinamon ay yung katawan. Ang lahat ng sakit at karamdamang mayroon ay yung mga anak ay pinagaling mo na. Kiniklaim po namin, Lord, ang lahat ng sakit na mayroon, lahat ay makakaranas ng healing in Jesus' name. Sa tuwing kakainin po namin ito, inaalala po namin na ginawa niyo po ang lahat ng yung sacrifices alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin. Sabay-sabay po natin kainin. Ama naming Diyos, hawak po namin elementong simbolo ng iyong banal na dugo. Ito'y pinagtibay ng bagong kasunduan na minsanan na lamang pong ititigis sa krus ng Kalbaryo ang dugong banal ng Panginoong Hesus. At ang lahat na manampalataya kay Jesus, hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tuwing iinumin po namin ang elementong ito na simbolo ng dugo, naalala po namin ang lahat ng ginawa ninyong sacrifices sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niyo lahat ito dahil sa pag-ibig niyo po sa amin. Sabay-sabay po nating inumin. Marami pong salamat, Amang Diyos na dakila, sa buhay na iyong anak na si Jesus, na nagligtas sa amin sa kaparusahan ng aming kasalanan. In Jesus' name, Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Darako na po tayo sa ating tithes and offering. Praise the Lord. Amen. Samahan niyo po ako magbasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po doon, each one must give as he has decided in heart, but reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Amen. Praise the Lord. Dito po nakita po natin sa New Testament kung paano po tayo magbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Sinabi po dito, we should give not under compulsion, but sabi doon, with a cheerful heart. Ito po yung tinitingnan ng ating Panginoon. Actually po, kung titingnan po natin, meron pong klase ng pagbibigay. In the Old Testament, dito po tinuro na ang pagbibigay is they do it out of duty. Kung nakikita niyo po, kung mababasa niyo po yung Deuteronomy, yung Leviticus, di po ba? Inutos ng ating Panginoon kila Abraham, nung time po nila na when they give their first fruit. No? Kumbaga na-emphasize doon yung quantity. Pati po sa Malakay, di po ba, nasabi doon that 10% nung kinikita, pinagkakaloob sa Panginoon. Pero po sa New Testament, yung quantity po na yon nadagdagan po ng quality. How we're going to give to God. Sabi po doon, with a cheerful heart. Kapag nagbigay po tayo sa ating Panginoon, sa kanyang gawain, no? Ang nais po ng Panginoon, we give it ng hindi tayo napipilitan, yung bukas sa kalooban natin. Kaya, mas maganda po na pa-practice natin yung quantity tsaka yung quality when we give to God. Dahil lahat po ng pinagkakaloob natin sa ministeryo ng Panginoon, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Amen? Marami po yan nagagamit, lalo ngayon that we have our expansion of ng ating mga churches, yung mga gawain po, ayan po, dyan po napupunta sa construction po ng ating bahay-simbahan, no? So with that tithes and offering, yung ating kaloob, it gives honor sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, sa oras pong ito, hawakan na po na ating kaloob and let us close our eyes. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na minsan pa ang bawat isa ay gagamitin mo sa ministeryo ng pagbibigay. Lord, I pray, Abba Father, oh God, na lahat ng kapatid ko na magkakaloob, tunay nga, O God, pagpalain mong tunay ang kanilang buhay, whatever the deepest desire of their heart, ano man ang kanilang prayer, Panginoon, ipagkakaloob mo, Lord, ang kasagutan sa iyo lamang nagmumula. Lord, salamat po, O Lord, at lahat ng aming ibibigay, kakaloob sa iyong gawain, magamit lamang para sa expansion ng iyong kingdom, Panginoon, magamit, O Lord, sa iyong kaluwalhatihan at sa iyong kapurihan.
Lord, balutan mo ng iyong makapangyarihan at banal na dugo, Panginoon, ang lahat ng malilikom, Panginoon. And I pray, Abba, Father, O God, sa next na gawain, O God, muling gamitin mo ang bawat isa maging instrument ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, salamat po, O God. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. This we pray. Amen and amen. Sige po. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word, shine it all around, but help me first to live it on. And when I'm doing well, help me never seek to climb for my reward, even though it's to you. Please light the fire Light the fire. that once burned brightly. We place the lamp of my first love that burns with Never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Oh Lord, you're beautiful. Lord, you are beautiful. Your face is all I Your face is all I see. Hallelujah. And when your your eyes are on this child, your grace abounds to me. Let's worship the Lord. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Thank you, Lord. Lord, you're so beautiful, O God. You're so beautiful. Salamat, O Diyos. Salamat. Nakilala ka namin, Panginoon. Hindi lang nakilala, kundi nagkaroon kami ng magandang relasyon sa iyo. Sa oras po ito, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin wala na makapaghiwalay sa amin sa Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa bawat lakad ng buhay namin ito. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa bawat salita na aming bibigkasin. Sa bawat galaw ng aming katawan. Laman ng isip at puso namin. Ikaw ang maghari, O Diyos.
Kung paano naghahari ka sa lupa, sa langit, maghari ka sa lupa. Bless each and every one of us, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Kumayo tayong lahat na mapayapa. Dalhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dalhin natin ang kanyang mga pangako. Pangako niyang tutuparin, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. God bless you all. God bless you all. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Everybody shout, Amen! Amen! And amen. God bless po. God